Ayan, good evening mga kalingap. Ayan, panibagong reaction video na naman po ang inyong matutunghayan sa araw na to. At syempre, ang re-reactionan po natin ay ang video upload po ni Roel of Malalag. Ayan, mga kalingap, first time po na dinala ni Roel of Malalag si Rachel doon sa Forever Kubo, no? Syempre, kailangan niyang ipakita una kay Rachel, no, ang gawa ni Kalingap Awi at Rochelle, no, unang pagbisita ni Rochelle sa Forever Kubo na gawa po ni Kuya Awi. Muntik na ako doon, muntik ko nang sasabihin na ginawa ng kanyang biyanan. Oh, joke lang. Ayan, no. So, malayo pa lang tanaw na ni Rachel ang kubo ni Kalingap Awi. So, namangha at maganda daw, no? Sabi ni Rachel, no? Maganda ang kubo kahit na malayo pa ay na-attract na si Rachel. So, tinanong ni Rachel si Roel kung magkano ang ginastos, no, ni Roel sa kubo. So, ang sabi naman ni Roel ay more or less, nasa 40,000 pesos na po. So, kayo na po ang bahala kung ano doon, kung more ba or less. Basta more or less 40,000 na, ha? O, syempre, sa mahal naman ng mga materialis, mga kalingap, di ba? Kahit ganyan lang yan, kawayan lang yan, no? Mahal na po, no? Ang pako, o ang kawayan pa lang, magkano na ang kawayan? Binibili kaya yan, hindi naman hinihingi. O, kasama yan sa materialis. So, yun, no, nag-fast talk. Si Roel ay, in-interview si Rachel or kwentuhan, no, sabay kwentuhan, syempre, para sa future. So, tinanong ni Roel si Rachel kung gaano, sabi niya nung una, gaano mo ako kamahal? So, pero hindi. Gaano mo kamahal ang iyong pamilya? Una, si tatay mo, si papa mo, mga kapatid mo, di ba? O, sabi ni Rachel, mahal na mahal, no? Di mabilang. Then, ang sabi naman ni Roel, nagtanong ulit si Roel, no? Ako, gaano mo ako kamahal? O, sabi din naman ni Rachel, ay, ganun din, mahal na mahal, no? Hindi din mabilang. Si gusto kasi ni Roel, i-rate, no? I-rate siya, no? 1 to 10, i-rate kung gaano kamahal. Ang sabi naman ni Rachel, sa pagmamahal, wala naman pong numero or level or kung anong number ang pagmamahal. Kasi yung pagmamahal po ay hindi naman po talaga yan nabibilang at hindi yan nasusukat. So, yun, no? Yun ang basta, ang mahalaga ay mahal na mahal. Okay na yun. No? So, hindi mo dapat ibase sa numero ang pagmamahal mo. Basta, lampas hanggang langit. Oh, grabe. Todo-todo. So, ang nagtanong ulit si Roel, no, ang pinakamahirap na tanong na nasagot daw ni Rachel. So, ang sabi ni Rachel, wala naman pong mahirap. Basta, yung iyong sagot ay galing sa puso, no, wala pong mahirap. Pag laging totoo ang sinasabi mo. So, basta nakabase ka lang sa tunay na nararamdaman mo. So, yun, nagtanong si Roel kay Rachel ulit, yung happenings in life, yung pinakamasayang nangyari sa buhay niya, na pwedeng baguhin or pwedeng balikan. So, yun pa rin ang sagot ni Rachel, yung gusto niya talagang mabalik, no, syempre, or yung mama niya. Siguro kung gusto lang hilingin ni Rachel ulit or gusto niya baguhin ang kapalaran or ang sitwasyon, siguro gusto niya ibalik si mama niya na malusog, na walang karamdaman, no, na para maging masaya ulit. Alam niyo naman mga kalingap, yung pagkawala kasi ng mama ni Rachel ay yun, bugso ng kanya, disgrasya, no, hindi basta ganyan, no? Basta ganyang mga pangyayari ay sobrang sakit at hirap tanggapin. Sabi nga nila, mas matatanggap mo pa ang pagkasawi ng isang tao pag dinaan sa sakit, no, mga karamdaman, mas okay pa na ganun kaysa yung aksidente. Kasi yun ang pinaka masakit na part ng pamilyang maiiwan, yung biglaan. No, so gano'n, no, yung sagot ni Rachel pag yung happenings na in life na gusto niyang baguhin or babalikan,
siguro gusto niyang ibalik yung si mama niya talaga. Kung pwede lang maulit or maibalik ang oras, no, para sa kanya. Gusto niya yung yung kumpleto yung pamilya niya. No, kahit na hirap pa rin sa buhay, basta sabi niya kumpleto lang sila. No, wala namang lahat naman tayo nangangarap ng kumpletong pamilya, kahit sino. So, kaya nga sabi nila, no, walang rewind. No, tama naman yun, walang rewind. Yun ang pinakamasakit, na katotohanan. Hindi na natin pwedeng balikan pa ang nakaraan kasi walang rewind sa ating buhay. No, kung nangyari na yon, nangyari na. Yan yung mga na lang yon, mga parang sana, no? Sana kung maibabalik lang, kung ma-rewind lang ang buhay, ay yun ang gagawin ni Rachel. So, sabi niya pa na kung gusto mong maging masaya, no? Gusto mong maging masaya, gawin mo na ngayon. Gawin mo nang maging masaya ka ngayon kasi ang buhay ay wala pong walang kung ano pa, hindi mo na maibalik ang nakaraan. Kaya focus ka sa kasalukuyan. Focus ka sa mangyayari, no? Sa ngayon. Kaya habang ngayon, tuloy, ka na, maging masaya ka na. So, mas gusto ni Rachel na pipiliin ang maging masayang buhay. So, yun, kung tinatanong pa siya ni Ruel kung anong magiging gusto niya, if ever gusto ni Rachel na maging presidente ng Pilipinas. No? At alam nyo ba kung ano ang unang niyang ipapatupad na batas? Batas para sa mga basher. No? Batas para sa mga basher, para manahimik ang mga basher. So, yun, no? Sinabi pa doon kung ano ang magiging sa unang araw ng kanyang katungkulan, anong gagawin niya. Siyempre, no, magsimba, magpasalamat sa mga nangyayari. So, ang nagtanong si Rachel kay Ruel, no, kung sino yung pipiliin niya, pipiliin yung dating buhay o ang ngayon na buhay. No, si Rachel naman ang nagtanong nito kay Ruel. So, ang sagot naman ni Ruel, no, ang nangyayari daw ngayon ay dahil sa kanyang pagsisikap, no, pangarap niya, no, nagsikap siya, nagtrabaho siya ng maigi, kaya nakakamit niya ang kung ano ang meron siya ngayon. So, ang karanasan niya noon, ang nangyari noon, nung dati, ay mananatili na nasa puso. Selby experience baga, no? Yung mga experience natin ay hindi naman talaga yan basta-basta na nawawala o nakakalimutan. So, ang pipiliin ni Ruel, syempre, ang ngayon, no? Syempre, ang ngayon, kasi nandyan na si Langga Rachel baga. Diba? O noon, yung dati, wala baga si Rachel. O, syempre, papiliin niya ang ngayon, kasi nandyan na yung langga niya. So, si Rachel naman, ang gusto naman na balikan, same, no? Alam ko, nakikita ko talaga sa mukha ni Rachel na nangungulila siya sa kanyang nanay, no? Sa kanyang mama. Kasi kahit na anong itanong ni Ruel sa kanya, ang lagi niyang talagang sinasabi ay makasama muli ang kanyang mama. Kung papipiliin lang talaga, no? Kung papiliin lang, kung pwede lang ibalik talaga ang oras, gagawin ni Rachel yon. So, sabi pa ni Rachel, no, sa lahat ng mga pagsubok na dinadaanan niya, no, mga ups and downs, no. So si Ruel lang ang rason kung bakit nanumbalik ang kanyang saya. Ay, grabe, no. Alam niyo naman kasi mga kalingap, siguro dati, 'di ba? Syempre, nasa pa sila Rachel, nasa pa si Rachel nasa kung 'di ba ang mama niya, no, nawala sa buhay nila, no, parang siya lonely, no, napaka niya na, parang halos na hindi niya na alam paano maging masaya kasi syempre kung sino ba naman, no, mawala ng nanay, no, mahal sa buhay, syempre may na yun, may bakante na sa puso yun, may sakit na doon sa puso. So yun ang naging niya na kung nawala man si mama niya na Bisaya, o pinalitan naman daw ng langga niya na Bisaya din. So ganyan po, no? Yan ang sinasabi nga, God is good all the time.
So sa lahat ng mga problema natin, manalig lang, magtiwala lang, ang si God na bahala po na magbigay ng ng solusyon sa mga problema natin. Kagaya nito, no, kay Rachel, sa mga nangyayari kay Rachel sa pamilya nila. Ayan, hindi inasahan ni Rachel na makilala niya si Rowell. At yun po, si Rowell ang nagpapasaya ngayon sa kanyang puso. So medyo ngayon nakaka-recover na din si Rachel sa pagkawala ng kanyang mama. So tinanong ni Rachel kung si Rowell kung saan daw lugar, no? Kung gustong pumunta ni Rowell at sino ang magkasama niya. So ang sagot naman ni Rowell doon, kahit saan, no? Kahit saan siya dalhin ng kanyang mga paa, ng sasakyan, or kung ano man ang maging kapalaran, no? Gusto niyang isama ang kanyang pamilya. Kasi gusto niya ma-experience din, no, ng kanyang pamilya, kung ano ang na-experience niya, anong natamasa niya, anong natanggap niya ngayon. Gusto niya din ipaparana sa kanyang pamilya. Ganon din si Rachel, no? Same sila mga kalingap, kasi mga family oriented sila, mas priority nila ang pamilya. So sa pagdating ng, sabi pa nga ni Rachel, no, pamilya din, kasi sa pagdating ng panahon, no, sabi niya pa doon kay Rowell na pagdating ng panahon, pag maging sila o pagdating ng panahon, pag maging sila, no, yung pamilya ni Rowell, pamilya ni Rachel, mag-isa na rin. O pamilya na rin sila. O pamilya na rin, di ba? O pag maging sila, si Rowell at si Rachel, yung maging pamilya, pamilya na rin. So ganun. So kaya dapat piliin na maging masaya, maging positibo sa buhay. So ang ang magkagandahan pa dito mga kalingap, no, sa pamilya nila Rachel, no, ang talaga ang payo ng kanyang mga magulang, no, kung sino ang meron ngayon, tutulungan yung wala, no, kung sino ang wala, bibigyan, no. Halimbawa sa kapatid, alam naman natin na si Rachel ngayon ang breadwinner sa pamilya. So ngayon si Rachel parang na siya, feeling niya nga daw may mga anak na siya. Syempre, siya yung nagsusustain, no, ng mga gastusin sa loob ng bahay, sa school, di ba? Sa lahat, no? Kay Rachel yan, alam nyo naman si Tatay Reza na mayroong pong sakit din, no, na iniinda. Kaya si Rachel ang nagiging breadwinner. Kaya itong nangyayari kay Rachel ngayon, laking tulong ito sa pamilya nila, no? So sabi nga ni Rachel, ang pagka breadwinner daw ay mahirap, no? Mahirap kasi sa'yo umaasa lahat. Sa'yo nakasalalay ang lahat. So napakahirap. So kung saan daw nape-pressure si Rachel, doon daw siya, no, sa school. No, akala ko nga dati ang sasagutin niya, nape-pressure siya sa basher. Pero very good ang answer ni Rachel, no. Nakaka-pressure naman talaga ang school, mga kalingap. Alam niyo mga kalingap kung bakit. Yung basher, wag niyo talagang para intindihin yan. Kasi yung basher, wala naman talagang pakialam sa buhay niyo yan. So ang magiging priority mo talaga ay yung pag-aaral. Kasi syempre, mawala man ang social media, o kung mag-convert ka man sa gusto mo ng buhay na tahimik. So pag nakapagtapos ka ng iyong pag-aaral, 'di ba? Pwede kang doon magtrabaho ng matiwasay, ng tahimik na buhay, 'di ba? So mas priority din talaga ni Rachel yung school, yung pag-aaral niya, lalo na nag-exam na siya doon sa Camarines Norte State College. So ipagdasal natin na sana ay makapasa siya doon, kasi laking tulong po 'yun sa kanya. No? So, ito pala si Rowell, no? Ito si Rowell, mga kalingap. Nag-share din siya ng kanyang experience sa, syempre, college life, no? Student life niya dati, no? Nag-share din siya kay Rachel, no? Mga experience niya dati. So, siya ay mahiyain, introvert, kumbaga, no? Hindi naman siya sabing loner, pero parang doon na din papunta, kasi mas tahimik ang mundo niya pag nag-iisa siya. Parang halos walang sagabal, walang mag-i-interrupt sa kanya pag nagsusulo siya, no? Doon siya masaya, doon ang buhay na pinili niya, no, maging loner, no, nag-iisa. Pero yun ay unti-unti niya ding nababago, no, na-improve. Syempre, pag nasa school ka, hindi mo na naman talaga maiwasan na magkaroon ka ng mga kaibigan, no, pero
ano pa rin, no? May mga kaibahan pa rin ng ganoon na ugali. Pero kasi si Ruel naman talaga ay tahimik na tao talaga yan. No, ang ano yan, mas masaya sila pag ganun. Yung kanilang walang mag-i-interrupt. So doon. So sabi nga ni Rachel, pag may pagsubok talaga ay matatapos din yan. So kailangan maging matatag, maging masaya, no? Ang lahat. At syempre, magdasal. Magtiwala lang kay Lord. Kaya kailangan ay manatilihing maging masaya tayo sa buhay. So sa mga hindi pa po nakapanood ng full video na to, puntahan nyo lang po ang channel ni Ruel of Malalag. Nandoon po ang buong kwento ng kanilang pag-uusap ni Rachel. At maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta dito po sa ating channel. And please, pakisuportahan po ang channel ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, Kalinga Prab, Ruel of Malalag, Rachel Morales Vlog, at inyong abang lingkod, Rhea Olarte. Kasama po ang ating mga deputy sa Davao del Sur, si Mick Agnes Vlog, kasama sila Kalingap Awi, Kalingap Angeli, Kalingap Bibi Girl, Kalingap Dudo, Bila Ayop, Richel TV, and Rex Vlog. Maraming salamat po mga Kalingap. See you tomorrow. God bless everyone. Bye-bye po!